Yan. So tayo ay dumako ngayon sa panibagong tools na kung saan pag-aaralan natin kung paano ang mangalaga sa bagong mananampalataya. Amen. So, I'm sure bawat outreaches may mga bago kayong mananampalataya na nasumpungan at ngayon, kung ito man ay nagagawa nyo na, praise the Lord. Pero pag hindi pa, katulad po ng sinasabi ko, ay subukan natin na ipadama sa kanila kung paano natin sila in-nurtured. Hindi tortured ha. Iba po yung torturing and nurturing. Amen. Yung torture, ano yung ginagawa sa kanya? Tino-torture. Yung nurture ay inaaruga. So, tayo po ay manalangin. Lord, minsan pa sa gabing ito, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo. Hiningi po namin ang patuloy na pagsama ng Espiritu sa aming kalagitnaan ngayon, sapagkat pangako mo sa iyong mga salita, isa man o dalawang magkatipon, nang dahil sa iyo, Panginoon, ay nandirito ka sa aming kalagitnaan. Lord, higit kami sa tatlo, higit kami sa dalawa. Alam namin, Panginoon, nakasama ka namin sapagkat ikaw ay nasa puso namin. Patuloy mo po, Diyos, na pangunahan ang aming pag-aaral ngayon. Loobin mo na mayroon kaming matutunan at magamit namin ito para sa iyong kapurihan. Lalo na po doon sa mga bago namin na nakilala, na nadala sa paanan mo, Panginoon. Tulungan mo kami na magkaroon kami ng kagalakan na sa bawat paggawa namin, ikaw ang mag-motivate sa puso namin na masunod namin ang iyong kalooban. Salamat po, Ama, sa mga oras na ito. Igawad mo po yung pagpapala, sabay ng lingkod mo sa buhay ko at sa mga leaders na naririto ngayon. Salamat po. Ito pang samot na langin namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Nurturing new believers. Amen. So, pag sinabi pong nurture, ito po ay, ang ibig sabihin, is to take care of. Yan. To take care of, or to develop, or to, yun nga, pag-aaruga, pag-aalaga. Yan. Kailangan nating alagaan, nang sa ganon ay ma-develop siya. Every person born into the kingdom of God needs to be nurtured. So, lahat daw po na individual, lahat ng tao na ipanganak sa kaharian ng Diyos ay nangangailangan na maaruga. Yan. Nangangailangan itong maaruga. So, we must commit not only to share Christ, but also to nurture a new believer in the faith. We must lead the person to be a disciple of Christ and commit to guide him until he disciples others. So, ibig sabihin, kailangan po tayong mag-commit ng buhay natin, hindi lang para ma-share natin si Kristo, kundi maaruga natin ang mga bagong mananampalataya upang matulungan natin na ma-develop ang kanilang pananampalataya. We must lead a person to be a disciple of Christ. So, hindi sila matututo kung walang maglilid sa kanila papunta sa discipleship. Amen po ba? So, katulad nung ginagawa natin, they will never be learned unless na mayroon na tao na maglilid sa kanila para sila man din ay maturuan. And commit to guide him until he disciples others. So, hanggang sa ma-disciple din, yung makapag-disciple din sila. So, kailangan na i-guide natin sila para maturuan hanggang sa matuto din silang magturo. Amen. Sino ba dito yung nagpasimula na naturuan? Katulad doon sa mga seniors na mga leader natin, tinuruan, hanggang sa nagturo, natuto, nagturo din sila at may natuto at nagturo din. Di ba po? Kaya po marami pong naging naipanganak na mga manggagawa. Kasi ganun nga po ang nangyari, na nurtured kayo. Amen po, sa madalit sabi. To nurture is to take care of. Thus, by nurturing new believers, we are leading them to discover their position in Christ and their responsibility as Christians. So, dito sa antas ng nurturing, dito nila mararanasan o dito nila madidiscover kung ano yung kanilang
posisyon sa Panginoon at yung kani-kanilang mga responsibilidad bilang isang Kristiyano o bilang isang mananampalataya. Kaya nga dapat natin na maturuan. Ang nakakalungkot ay marami po sa atin na magpanggang sa ngayon ay hindi pa nila nalalaman kung ano yung posisyon nila sa harapan ng Diyos. Hindi nila alam kung ano yung responsibilidad nila bilang isang mga Kristiyano. So, they need to be nurtured. Amen po ba? Here are ways we can nurture a believer. So, may mga paraan po kung paano natin maalagaan ang mga bagong mananampalataya. So, number 1, we must challenge the person to know Christ more. So, kailangan i-challenge natin siya na makilala niya ng lubusan ng ating Panginoon. We must rejoice with the person for making the decision to accept Christ. So, kailangan makipaggalak po tayo sa isang mananampalataya sa kanyang pag-decide na tanggapin ang ating Panginoon. Amen. Invite a person to join a discipleship small group where you discuss the intentional move series. If there is no such group in the church, invite the person for a one-on-one study of the book. So yan. So sa atin naman, parang nandito na lahat sa church, di ba? So may discipleship tayo dito sa church. Ito na nga po yung mentoring natin. Doon pa sa mga outreaches, mayroon pa tayong mga outreach group. May life group pa tayo. Yung mga Bible study kasi natin, that's what we call life group. Yan. So sa panahon ngayon, yan ay tinatawag na life group. Kaya, kumbaga, wala nang may dadahilan pa para sila ay, naku, hindi ako naturuan kasi ni Sister Jel. Kaya wag po natin sayangin yung inyo pong mga time doon po sa mga outreaches. Wag nyo pong hayaan na abutin kayo ng taon tapos hindi pa sila nakakarating dito sa bahay pananambahan. Amen po ba? Kasi parang yung lumalabas na walang impact sa kanila yung pag-aaruga nyo. Naunawaan po? Ayan. So, kailangan, sabi nga, di ba, 3 months to 6 months, dapat sila ay na-nurtured na ng maayos. Pakainin nyo po ng masustansya. Amen po? Ayan. Lagi nyong pakainin ng mga masusustansyang pagkain. Sa spiritual po, bigyan po natin sila, punuan po natin, i-feed up po natin sila ng salita ng Diyos na makakatulong sa kanila para sila man din ay ma-challenge na patuloy na makasama natin sa pagsamba. Kasi what for na nawin natin sila kung hindi natin sila makasama? Kaya mayroon po, lagi po nating intindihin sa panahon ngayon kung bakit may mga taon na sila na nakilala o nadala sa Panginoon, nawin bunga ng ating evangelism, pero hindi pa natin nadadala dito sa church. Hanggang sa mayroon na namang sumisibol na nakapunta na sa church. Alam niyo po, wala pong impact sa kanila yung pag-aaruga nyo kapag ganun. So sayang. Kaya 3 months to 6 months, napakahaba na nga yung 6 months. Ano po? 'Di ba? Dapat hanggang 4 months lang. Ibig sabihin, in 6 months, parang ubos na diyan yung mga manual natin na hawak para sa kanila. Amen po ba? Kayo po ba ay nagkaroon din ng pakiramdam na, ay, ang tagal-tagal na nito, bakit kaya walang impact sa kanya yung dadala namin sa simbahan? So, kailangan mayroon talagang impact, yung nurturing nyo. Amen po ba? Hello? Ayan. So, sabi pa, go on with your Bible study as you complete all your basic books. So, lahat, katulad po ng sinabi ko, kumbaga, nagpatuloy. Ipinagpatuloy nyo yung pagtuturo sa kanila hanggang sa naubos na yung manual, pero hindi pa rin sila nadadala dito sa simbahan. Doon po kayo, magpasya na rin po kayo na it's time to make paalam na sa kanila. O paano yan mga kapatid? Kumbaga, matagal-tagal na rin tayo na nagtuturuan, na nag-aaralan, parang walang impact sa inyo. So, siguro oras na para kami ay pumunta naman dun sa ibang lugar na mas nangailangan ng salita ng Diyos.
'Di ba? So, dapat mayroon po tayong authority na magsabi doon sa ating mga Bible study na mga matatagal na. Amen po ba? Hello? So, naranasan nyo ba yan? Kayo ba, ilang buwan ba kayo bago kayo nadala sa simbahan? So, may taon ba? Wala. So, ibig sabihin, maging aware tayo kung paano natin nurture yung ating mga nawiwin, kung paano natin sila inaaruga. Dapat nakakakain sila ng masustansya, masarap na pagkain. Hindi lang sa physical nakakain, kundi yung spiritual dapat napapakain sila. Kailangan matatag, mayroon kang tibay ng loob na mag-feed sa kanila ng nararapat nilang kainin sa spiritual. Amen po ba? Number 2 na challenge or ways how can we nurture a believer is to challenge to commit to grow in Christ. Yan, i-challenge natin na sila man din ay lumago sa Panginoon. Challenge the believers to make small, steady steps to grow in the following areas. Sa isang bagong believer, may mga area sa buhay nila na dapat natin silang arugain upang sila ay lumago. Una, sa relasyon nila sa Panginoon. Pangalawa, relasyon sa ibang mananampalataya o sa mga kapatiran. At pangatlo, relasyon, dapat lumago sila doon sa mga nawawala. Magkaroon din sila ng passion. Kung paano sila na binigyan natin ng passion, dapat na magkakaroon din sila ng malasakit doon sa mga mahal nila sa buhay na dalhin din doon sa paanan ng Panginoon. Ma-invite habang kayo ay nagla-life group. Amen po ba? So, may nauunawaan po ba kayo? Areas na dapat na mag-grow ang isang mananampalataya. Yan. So, nakuha niyo po ba yung 3 areas? 3 bahagi na dapat na i-challenge natin yung ating mga inaalagaan ng mananampalataya. 3 bahagi sa buhay nila na dapat silang lumago. Relasyon sa Panginoon, upward relationship, relasyon sa kapwa mananampalataya, at relasyon doon sa mga hindi pa nakakakilala or doon sa mga lost soul. Amen po. Ayan. Number 3, we must challenge to commit to serve Christ. Yan. Kung paano yung ginagawa natin, dapat sila man din ay ma-challenge. So, naalala ko dati, nung nag-evangelism tayo, last batch natin sa Timbaw, yung yung cell group namin sa palengke, natakot siya, baka daw maging katulad namin. Kaya tinanggihan na kami. Ayaw niya na maging katulad na sa amin na humahayo. Hindi daw niya yata mapamuhayan. So, we must challenge to commit to serve Christ. Challenge the person to serve Christ by being involved in the ministry. Yan. So, i-challenge nyo. Katulad ng mga ginagawa natin sa ngayon, doon sa iba natin mga kapatid na, kumbaga, sa pasimula, sisit-in sila hanggang sa lumalaon, sila man din ay nagkakaroon na ng bahagi. Yan yung challenge na sinasabi na sa pasimula na tumitingin kung ano yung mga ginagawa nyo habang tumatagal na sila na rin pala ay gumagawa na. Amen po. May natutunan po ba tayo doon? Pwede bang may apply natin ito doon sa ating mga outreaches? Ayan. Number 4, we must challenge to share Christ. Yan. I-challenge din natin na ibahagi si Kristo. Amen. Invest the person back to his or her family, workplace, school, community, or other mission field in order to share Christ to others. So, ibig sabihin, ipaalala natin, i-challenge natin na i-share nila ang Panginoon. Kumbaga, himukin natin sila na balikan ang pamilya, doon sa mga katrabaho, mga kaklase, o doon sa komunidad, mga kaibigan, o kung mayroon kayong gustong papuntahan sa ibang lugar, para lamang ma-share natin si Kristo. Amen po, para sa iba. So, yun po yung dapat nating gawin. So, as a nurturer, inuulit ko, hindi torturer. Amen po ba?
as a nurturer, bilang tagapag-aruga sa Tagalog. So, ano ba yung function nyo? May function tayo bilang mga tagapag-aruga. Katulad sa amin ni tatay, number 1, we are a model. Yan, modelo tayo. So, pag sinabing modelo, hindi ka yung rarampa. Amen? Hindi tayo yung magrarampa, kundi modelo na kung saan gagayahin nila kung ano yung ating mga karakter. Ano ba yung dapat na karakter natin? Kung tayo, unang-una, ang model natin si Jesus Christ. Kung ano yung nature ni Jesus Christ, dapat iyan din yung tataglayin natin na nature. Amen po. Hello. Model Christ-likeness in spiritual growth. Patungkol sa paglago, dapat gayahin natin ang na maging kawangis ni Kristo. Amen po ba? You are the best person to demonstrate to him or her what being a true Christian means. So, ibig sabihin, as a model, hindi tayo yung magrarampa, kundi tayo yung magdi-demonstrate o ipapakita natin sa kanila kung ano talaga ang pagiging totoong mananampalataya. Ano ba talaga ang meaning ng totoong Kristiyano? Amen po ba? Hello? Hello. So, ibig sabihin, dahil tayo model sa kanila, hindi na dapat nakikita sa atin kung ano mga yung luma nating mga buhay. Amen po. Number 1 po yan. Kasi paano po tayo susundan ng ating mga kakilala, ng ating kapitbahay, o ating mga kapamilya, kung nakikita pa sa atin yung luma nating buhay. Amen po ba? Yan. Number 2, ang function ng isang nurturer ay isang mentor. Yan. So, katulad namin, dahil kami nag-aaruga sa inyo, mini-mentor namin kayo. Give instructions from the Bible, lovingly correct and rebuke when necessary, always exercise patience for spiritual growth takes time. Ayan. So, ibig sabihin, ang isang mentor, sila ito yung nagbibigay ng instruction mula sa Biblia at mayroong pagmamahal na nagtatama at nagsasaway kung kinakailangan. At ito nga, laging panatilihin yung ating mga patience. Sabi nga, dapat mahaba yung lubid natin para sa paglago ng mga bagong mananampalataya. Amen po ba? Pero kapag ang mananampalataya ay umabot na ng 1 taon at hindi pa sila nakakarating sa bahay-sambahan, ibig sabihin sila yung mananampalatayang may autism. Mayroon silang diferensya. Kasi alam niyo po ba, as a new believer, kapag ikaw ay bukas yung puso mo sa Panginoon, sabi nga, kaya nga, di ba may sinabi, mayroong nahuli na nauna, mayroong namang nauna na nahuli. Amen po? Kasi kapag ikaw ay laging bukas at gustong-gusto mo talagang lumago at nasa puso mo na talaga ang magbago. Amen po ba? Kapag nasa puso na natin si Kristo, madali tayong natututo. Amen? Kaya yung ating pagbabago ay tutuhanin na natin para maging modelo tayo, para in God's time, maging mentor na rin tayo. Amen po ba? And number 3, we are a motivator. Yan. So, dapat tayo yung nagmo-motivate. Always challenge the believer to attain spiritual growth. So, dapat lagi daw po natin siyang iti-challenge na dapat na lumago ka na. Huwag ka nang laging patuloy na baby. Laging nakadiaper. Amen po ba? Hello? Hello? Kasi alam niyo po ba, ang mga Kristiyano na laging nakadiaper, hindi sila nakakakilos na mag-isa pa. Amen po. Hello? O mayroon talagang sadya na ganun talaga ang attitude nila. So, kailangan imomotivate natin sila para sila man din ay lumago. Challenge the person to rely on the Holy Spirit, especially when confronted with difficulties in trying situations. Ayan, so dapat i-challenge natin yung mga bagong mananampalataya na patuloy na manangan sa Espiritu ng Panginoon o sa banal na Espiritu.
Amen. Especially when confronted with difficulties. Lalo na doon kapag mayroong mga pinagdadaanan na mahirap na sitwasyon. We must encourage them to focus on Christ. Yan. So, encourage natin, mag-focus ka sa Panginoon. Amen. So, katulad nung linggo, mayroon akong nabahaginan na mag-focus ka sa Panginoon kasi matagal ka na sa ministry, hindi mo alam kung ano yung authority mo. So like kung sinasabi sa kanya, magpakatotoo ka, mag-focus ka sa Panginoon. Kung walang sakit na nakikita sa iyo ang doktor, ibig sabihin ang sakit mo spiritual. Amen po ba? Kaya, yun po yung ating mga dapat na gawin. So, yung pagiging modelo natin, ayusin natin yung pagiging modelo natin. Dapat hindi sa atin lagi nagmumula yung mga negative na thinking, lalo na po pagdating po sa sitwasyon. Amen po. So, wag po laging nanguuna sa atin yung mga negatibong bagay, lalo na po sa lahat na mga aspeto po ng mga activities natin sa church. So kailangan na sa atin pa rin lagi nagmumula. Bagamat nakikita nyo parang ang hirap, mahirap talaga kapag tayo tumingin sa sitwasyon, pero kapag lagi tayong nakatingin sa ating Panginoon, nagiging maaluan yung isang bagay, nagiging madali sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas nang masunod natin ang kalooban ng Diyos. So sino ba yung hindi dumadaan sa mga pagsubok? So, yung tinatawag na trying situation. Difficulties in trying situation. So, lahat tayo dumadaan dyan. So, sabi ko nga sa inyo, hindi naman kailangan na makita nyo na as in talaga na bagsak na yung ating mga shoulder o kaya nakasimangot na tayo para lamang makita nyo na may pinagdadaanan tayo. So, ganun pa man, in spite of trying situation, dapat makita pa rin sa atin yung reflection ni Kristo. Amen. Yung parang wala kang dinadala na alalahanin, where in fact, mabigat ang dinadala mo. Amen po ba? So, subukan nyo na i-practice na ganun ang sitwasyon. Yung may problema ka, pero parang hindi mo dala-dala yung problema. Kasi bakit? Si Lord yung nagdadala ng ating problema. Yun po yung advantage na kay Christ tayo. So, hindi dapat tayo nagpapahalata na malaki ang pinagdadaanan natin. So, bagamat mayroon, hindi naman pwedeng wala. Sabi nga, ang isang tao, kapag wala siyang problema, siya yung tinatawag na abnormal. Amen. Kaya ang lahat ng tao, talagang dumadanas siya ng problema. Kaya pag dumating ang problema, huwag natin laging i-blame ang Panginoon. Kasi si Lord, nakatingin pa rin yan sa heart natin, sa sitwasyon natin. Kung mayroon tayong magagawang paraan sa pamamagitan ng marubdob na pakipag-usap sa Kanya, Lord, lagi naman Lord, if your will be done. Amen? So, yan, kapag po ganong mga usapin, hindi na natin kailangan na nagbibilang ng buhok, pinipilipit yung buhok, o kinakain yung buhok para dahil sa problema. Amen po ba? Ayan, alam niyo ba, natatawa ako sa ganong mga sitwasyon. Amen. So, hindi ko naman yun na binabahagi ko yun, pero sa group lang namin, sa family namin. Gusto ko lang magpangiti. Wala naman akong pinatatamaan doon. Gusto ko lamang natatawa talaga ako, lalo na yung pag may kumakatok, namumroblema siya sa bayarin niya sa utang, pag may kumakatok, pag dumating yung maniningil, nagkukunwari siya na may sakit siya para hindi siya masingil. Sabi ng maniningil, ay siya, sige po, babalik na lang po ako kapag magaling na siya. Pati yung bata na kompromiso, sabi nung maniningil sa bata, anong nangyari sa nanay mo? Ay na-stroke po. Pero ang katotohanan, nagkunwari siyang na-stroke dahil nga may maniningil na parating. So, hindi siya marunong mag-handle ng problema. Amen?
So alam nyo ba, kapag wala kay Kristo, kalimitan, ganun ang nangyayari sa mga tao na wala kay Kristo. Pero tayo na kay Kristo, bagamat mayroon tayong mga pinagdadaanan na mga sitwasyon na may hirap, hindi na natin kailangan na ipakita na ganito yung sitwasyon natin. Hayaan natin na mag-speak out ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Ayan, kaya napakabuti ng Diyos kasi nakakilala tayo sa Diyos. Amen. Kasi kung wala si Lord, wala din naman tayo dito. Siguro, lahat tayo nag-iisip tayo, saan natin huhugutin lahat ng mga dumadaan sa atin na problema. Baka hindi natin malutas, baka mamaya naninipis na yung ating mga buhok sa kakaisip ng problema. Amen? So, hayaan natin na si Lord yung mag-isip para sa atin. Sabi nga, kakaisip po ba ng problema, kinabukasan, mayroon ka bang magagawa? Pagbabaya mo na lang sa Panginoon. Lord, matutulog ako ngayong gabi, papabaya ako sa iyo yung problema ko ngayon. So kinabukasan, mamamalayan mo, gumagaan na, unti-unti, nagliliwanag na, nagkakaroon na ng pag-asa. So, yun yung bintahe na tayo ay naka Christ. Kaya yung ating pagiging motivator, doon, lalo na po kayo, mayroon kayong, nakikita ko sa inyo, mayroon kayong mga inaalagaan. Alam nyo po, pagdating po ng panahon, yun ba yung sinasabi ng Panginoon na yung mga ginagawa natin, napaparangalan natin si Lord. Amen. Unang si Lord ang nagagalak sa atin at tayo naman nagagalak sa Panginoon. Kasi, nagawa ko yun. Nagawa natin yun dahil kay Lord. So, kaya sabi nga, kapag naparangalan natin ang ating Panginoong Hesukristo, napaparangalan niya rin ang kanyang amang nasa langit. At napaparangalan din tayo ng Panginoon. Kasi yung kagalakan na yun, si Lord ang nagbibigay noon. Hindi naman natin na kayang mabili yung kagalakan na nagagawa yun. Naalala ko, nakita ko nga si Sister Wilma, yung tiyaga niya doon. Sino po ba yun? Si Sister Edita. Kumbaga mula doon sa kanila, aakayin papunta sa church, aakayin papunta sa CR, aasikasuhin sa pagkain. Kaya alam niyo po ba na yung ating mga pag-aaral ay ipinapanahon natin para nakikita niyo na hindi kayo nagkakamali sa inyong mga ginagawa. Na ganun pala dapat ang gagawin natin. Amen. So, ninurture niya si Sister Edita. So, nurturer si Sister Wilma, Sister Marlene. So, lahat kayo na mayroong mga inaakay. So, ninunurture nyo sila. Siguraduhin nyo lamang po na nurture po yung ginagawa nyo, hindi torture. Yan. So, salamat sa Panginoon. May naintindihan po ba kayo? Ayan. So, sabi ko sa inyo, maiksi lang. Gagawin po natin ngayon, maiksi lang na mga pagtuturo. Kasi yan ay talagang tumpak yan sa mga ginagawa nyo. Yan po ay bilang pagmumotivate lang sa inyo na doon sa mga ginagawa nyo, kung mayroon pa kayong dapat na i-enhance pa, amen? O, kailangan dagdagan ko pa yung ginagawa ko. Ay, ganito pala yun. Kailangan pala ganito ang gagawin ko. So, hindi po natin kailangan ng marami pong pag-aaral. Ang importante po doon, yung naisa sa buhay natin, nagagawa natin, napaparangalan natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Kaya salamat sa Panginoon at sa gabing ito ay nawa ay meron po tayong matututunan. Bagamat payak, pero may impact.